makalabas ay agad kong hinubad ang suot kong estileto at binitbit na lang bago nilusob ang malakas na ulan. Mabilis na akong tumakbo papasok sa maliit na eskinita. Pero hindi pa ako nangangalahati ng eskinita nang bigla nila ako mapahiyaw nang maramdaman ang biglang paghapdi ng paa ko dahil sa naapakan kong matalas na bagay. Parang bubog dahil ramdam kong parang nahiwa ang talampakan ko. Hindi ko na mapigilan ang muling mapahikbi. Ang sakit lang, pero ipinagsawalang bahala ko na lang at ipinagpatuloy ang pagtakbo. Kahit paika-ika na. Hanggang sa natanaw ko na ang bahay ni Lucas. Kahit naiiyak ay hindi ko mapigilan ang mapangiti. Hapong-hapo ako nang marating ang harap ng nakasaradong pinto at kahit papaano ay nakahinga ako ng maluwag nang marinig ang malakas na tawanan ng mga boses lalaki mula sa loob. Ibig sabihin lang ay may tao. Malakas akong kumatok, but it didn't work. Nang wala man lang kasing sumagot mula sa loob. Mukhang hindi narinig ang pagkatuko dahil bukod sa malakas ang tunog ng ulan sa bubong na yero, ay malakas pa ang kanilang tawanan. "Tiff! Please open the door! It's me, Cheska!" Malakas kong kinalampag ang pinto at pinilit na buksan pero nakalock. "Lucas! Ano ba, buksan mo naman tong pinto?" Nagsimula na akong maiyak sa takot na baka biglang kumidlat. "Wait bro, parang may naririnig akong boses ng babae sa labas." Napatigil bigla ang tawanan na magsalita ang isang lalaki. Ilang sandali pa'y bumukas na ang pinto at niluwa noon si Lucas na nakatapis lang ng puting tuwali at wala pang damit na pang itaas. Pansin ko ang pagkagulat sa mukha nito nang makita ko. "Tiff!" Mahina akong usal. "Oh, hey baby, hindi ko alam na darating ka. Dapat tumawag ka para nasundo man lang kita sa labas." Hindi na nito natapos pa ang pagsasalita nang bigla nilang kumulog ng malakas dahilan para mapatalon ako papunta sa kanyang katawan. "I'm scared!" Malakas kong pagtili at mahigpit na napayakap sa kanyang leeg at pati mga paa ko ay mahigpit ko ring iniyakap sa kanyang bewang. "Oh," Lucas groaned, mukhang nagulat sa bigla kong pagtalon sa kanya. "Drum, may towel, Phil," he mumbles with a weak laugh, pero hindi ko na iyon narinig dahil hindi na iyon umabot pa sa aking pandinig. Hanggang sa narinig ko na lang malakas na paghalakhak ng mga boses lalaki mula sa loob ng bahay. "Oh wow, you have a nice boat, Lucas," bulalas na isang lalaki, and they laugh again. Hindi na iyon pinansin ni Lucas. Bagkus ay mabilis na nito isinara ang pinto at agad na sinalo ng matipunong bisig nito ang pangupo ko para hindi ako mahulog. "Basang-basa ka na baby. Bakit hindi mo sinabi na pupunta ka dito ngayon? Nasundo man lang sana kita sa labas at hindi ka sana naulanan." Pilit nitong sinisilip ang mukha ko pero sumubsob na ako sa kanyang balikat at doon na umiyak. "Hey, what's wrong baby? Why are you crying?" Napuno ng pag-aalala ang kanyang boses. "Teka, may umaway ba sa'yo sa daan? Come on, tell me. At nang maupakan ko ngayon din." Kahit naiiyak na ako ay hindi ko mapigilan na mapangiti sa kanyang sinabi. Hanggang sa mahina ako napatawa nang makita ang matambok na pisngi ng kanyang pangupo. Hindi ko alam na nabaklas pala mula sa kanyang bewang ang nakatapis niyang tuwalya. "Nakakainis naman yung puwet mo. Masyadong malaman. Ang sarap tuloy kurutin. Takpan mo nga." Mahina akong paghampas sa kanyang balikat at hindi alam ko itutuloy pa ba ang pag-iyak o matatawa na lang. I'm sorry baby. Ikaw kasi, dinambahan mo agad ako kahit alam mong nakatuwalya lang." He replied with a chuckle. "Colin, pakidampot nga ng towel ko at pakitapos na rin sa akin," he commanded. Nang mapatingin ako sa loob ng bahay ay saka ko lang napansin ang tatlong lalaki nakaupo sa bamboo table na ngayon ay pare-pareho nang nakatingin sa amin at talagang may mga nakakalokong isipa sa kanilang labi. Para naman ako napahiya, kung kaya mabilis ko sinubsob ang mukha ko sa mabangong balikat ni Lucas para itago. Rinig ko naman ang pagsabay-sabay nilang pag-o dahil sa ginawa ko. "Come on, Colin! Talagang ako pang inutusan mo? As if naman kasalanan ko kung bakit nabaklas ang towel mula sa katawan mo." Reklamo na isang boses na agad na lumapit. Hindi na ako nag-angat muli ng mukha at nanatili lang akong nakasubsob sa balikat dahil nahiya na ako. "Oh, ayan. Okay na." "Thanks, bro." Naramdaman ko na ang paghakbang ni Lucas at ilang sandali pa, naupo na sa bamboo chair. Kaya napaupo na rin ako sa kanyang hita. "Kayong lahat, mag-uwi na kayo." "What? Hey bro, are you dumb serious? Papalisin mo kami kahit ang lakas ng ulan? Nasa may kanto pa mga sasakyan namin, oh."
Rinig ko reklamo ng isang lalaki. Problema nyo na iyon. Itong baby ko nga nilusob ang malakas na ulan para lang makapunta dito at makita ako. Lucas said proudly. Tapos kayo aangal pa? Lusubin nyo din ang malakas na ulan para makauwi sa inyo. Sige na, magsilayas na kayo dito sa bahay ko. Naman bro, dito na lang muna kami. Saka na kami aalis kapag hindi na umuulan. Angal pa ng isa. Pero agad itong kinontra ni Lucas. Mga gago, di naman kayo mga langga para matakot kayo sa ulan. Labas na, at baka nilalamig ng baby ko. Kailangan ko pambihisan. Rinig ko ang hiyawan ng mga lalaki. Oh, kaya naman pala. Dapat sinabi mo agad bro. Okay fine, alis na kami at baka nga naman makaistorbo pa kami sa inyo ng baby mo. Sige na bro, alis na tayo. Lusubin na lang natin ang ulan kahit lampas pa ulo ang baha. Kahit hindi ko nakikita dahil nakatalikod ako sa mga lalaki, ramdam ko na ang pagtayo ng mga ito na tila napilitan lang. Hanggang sa narinig ko na lang ang gulat na boses ng isa. Holy shit, Lucas! Look at your foot! It's bleeding bro! Rinig ko naman ang mahinang pagmumura ni Lucas nang makita ang paa ko. Oh God, baby! What happened to your foot? Shit! Paano kang nagkasugat ng ganyang kalalim? Hindi ako sumagot at mas lalo lang sumubsob sa kanyang balikat para hindi niya makita ang mukha ko. Nahiya ako sa kanyang mga bisita, sa totoo lang. Ano na lang ang iisipin ng mga ito sa akin? Lucas took a deep breath. Kayong tatlo, bumili kayo ng mga gamot sa butika o kaya mas mabuting humanap kayo ng doktor at dalhin dito ngayon din. We got it bro. Nagsilabasan na ang tatlong lalaki dahil rinig ko na ang pagbukas-sara ng pinto at ilang sandali pa ay namayani na ang katahimikan sa loob ng bahay. Jessica, baby. Lucas called me. Hindi pa rin ako sumagot. Hey, look at me now. Come on. Wala na sila. No. Ayoko. Mas gusto ko lang ng ganito. Sagot ko sa medyo garalgal na boses. His sigh again. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang kanyang mahinang pagtapik-tapik sa likod ko na parabang kinocomfort ako sa pamamagitan noon. So, kaya ka ba umiiyak dahil sa sugat sa paa mo? Does it hurt, baby? Teka, bakit ka ba nasugatan? Malambing na ang kanyang boses. Nakaapa kasi ako ng bubog nung tumakbo ko papunta dito sa bahay mo. Ikaw kasi, hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Mahina akong pinalo ang kanyang balikat. Rinig ko naman ang kanyang muling pagpapakawala ng malalim na buntong hininga. I'm sorry, baby. Hindi ko alam na tumawag ka. Nakasilent yata ang phone ko. I'm sorry. Sorry kung nagkasugat ka ng dahil sa akin. Kasalanan ko. Hayaan mo't gagamutin natin yan mamaya kapag may first aid na. Don't cry anymore, okay? I just nodded without looking at him. Ilang sandali pa kaming nanatili sa ganoong posisyon hanggang sa naisipan kong kumalas. Hush now. He wiped my tears softly. Makikita ang pag-aalala sa kanyang mukha habang pinupunasan ng mga natuyo kong luha sa pisngi gamit ang kanyang malapad na kamay. Basang-basa ka na. Hindi ka ba nilalamig? Dahil mahinang pag-iling lang ang isinagot ko. Hanggang sa binuhat na niya ako at pinaupo na sa bamboo chair. Saka siya umalis sa tabi ko. At nang bumalik ay may dala ng isang maliit na palanggana na naglalaman ng tubig. When he looked at me, mabilis kong iniiwas ang tingin ko at bahagyang napayuko. Hindi ko maintindihan pero parang nahiya ako bigla sa itsura ko. Para akong basang sisiw. Hanggang siya lumuhod na si Lucas sa harap ko at hinawakan ng paa ko na may mga konting putik pa. Marahan na niyang hinugasan ang mga iyon gamit ang tubig sa palanggana. At nang matapos niyang hugasan ay sa kanya pinunasan ng tawel at tinalian ng tela ang isang may sugat. Nanatili lang akong tahimik at pinanood lang siya. Nang matapos niyang talian ang paa ko ay lumapit na siya sa pinto at nilock ito bago lumapit sa akin at hahawakan na ang suot kong dress pero agad na natigilan at napatingin sa mukha ko. Let's take off your clothes. Giniginaw ka na. Pwede ba tumalikod ka muna? Akala ko'y aangal pa siya pero agad itong sumunod sa sinabi ko tumalikod nga. Mabilis ko namang hinubad ang suot kong dress pati na ang panty at bra ko na basang-basa na. Kaya hinubad ko na rin. At nang wala ng saplot ay niyakap ko na lang ang hubad kong katawan para takpan. It's done. Pwede ka nang humarap. Pero imbis na humarap sa akin ay mas pinili nitong lumapit sa kama at kinuha ang isang puting kumot. At nang muling makalapit sa akin ay agad akong kinumutan. Kaya naman kahit papaano ay nabawasan ang hiya ko at naging komportable.
Pero pagkatapos niya akong balutan ng kumot ay muli siyang umalis sa tabi ko at may kinuha na naman sa kanyang munting kusina. At pagbalik ay may dala na ulit na tubig at isang malaking planggana. Akala ko kung ano na ang gagawin niya pero pagkapwesto sa likod ko ay naramdaman ko na lang ang pagkuha niya sa buhok ko. Napatingala na lang ako sa kanya. Hindi ko na mapigilan ang mapangiti na makita ang napakaseryoso niyang mukha habang sinashampoo ang buhok ko. At nang makita niya ang pangiti ko ay sumilay na rin ang ngiti sa kanyang labi. "Why are you smiling?" he asked as he washed my hair. "Because you're too cute," I replied with a smile. "Sus, kau talaga?" Napasimangot na lang ako na mahina niyang pinitik ang dulo ng ilong ko. Halatang kinikilig sa sinabi ko base sa kanyang reaksyon. Nang matapos niyang hugasan ang buhok ko ay binalot na niya ito ng tuwalya at kumuha naman ng basang bimpo. Maingat niyang pinunasan ang muka at mga braso ko. At nang matapos ay binuhat na niya papunta sa kama at pumuwesto na naman sa likuran ko. Hanggang sa inalis na niya ang pagkakabalot ng ulo ko. "Buti na lang pala nakabili na ako ng hairdryer," he said hanggang sa naramdaman ko na ang pag-dryer niya sa buhok ko. Tuluyan ang lumapad ang ngiti ko. Feeling ko tuloy isa akong sanggol na hindi pa kayang alagaan ng sarili. And in fairness, masyadong maalaga ang lalaking ito. Hindi ko lang alam kung ganito rin ba ang ginagawa niya sa kanyang mga babaeng customer. Mukha kasing sanay na siyang mag-alaga ng mga babae. Sandali. Mabilis kong pinigilan ang braso niya nang akmang aalis ulit sa tabi ko. "Saan ka pupunta?" "Ikukuha kita ng pagkain mo." Mahina akong umiling. "No, I'm not hungry. Mas gusto kong ikaw kesa sa pagkain." Pansin ko ang pagtaas ng sulok ng kanyang labi nang marinig ang sinabi ko. "Please, dito ka nalang muna manatili sa tabi ko." His lips widened. Kasing bilis ng kidlat na naupo siya sa tabi ko. "Mas gusto ko yan, baby." I hugged him. Wala na akong pakaalam. Wala na akong pake kung nalaglag man ng kumot sa katawan ko basta mahigpit ako yumakap sa kanya. Ramdam ko naman ang kanyang pagkabigla dahil sa pagyakap ko pero agad din namang yumakap pabalik. "Thank you, Lucas." Oh, rinig ko na ang kanyang marahan na pagtawa at nakuha pang haplos-haplosin ng likod ko. "Thank you for what?" "Thank you kasi nakilala kita. Kung hindi kita nakilala, hindi ko na alam kung saan ako pupunta ngayon. Ayoko naman na mag-check-in sa hotel na mag-isa dahil siguradong malulungkot lang ako at baka maisipan ko pang patayin na lang ang sarili ko." My voice cracked. Napatigil naman ang kanyang paghaplos sa likod ko. "May nangyari ba?" he asked. Bigla nilang sumeryoso ang boses. I nodded as I bit my lips to muffle my sobs. Kasi, ang totoo niya na... No, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya. Sana ikaw na lang naging asawa ko. Baka hindi pa ako nagdurusa ng ganito. He was stunned at what I said. Hindi ko na narinig pa ang kanyang sagot dahil tuluyan na siyang natahimik. Kahit ako'y natahimik na rin dahil parang nahiya na ako sa mga salitang lumalabas sa bibig ko. Hanggang sa bigla nilang na may kumalampag ng malakas sa pinto. "Lucas, open this damn door! Basang-basa na kami! Nandito na si Doc!" Sabay na nalaki ang mata namin at biglang napabitaw ng yakap. Holy shit! Sandali lang! Maghintay kayo saglit! He got up from bed at patakbo nang lumapit sa kanyang wooden closet. Mabilis ko namang binalot ang hubad kong katawan ng kumot at parang nataranta na. Hindi ko na alam kung dapat ba ako mahiga para itago ang sarili ko o manatili na lang na nakaupo habang nakabalot ng makapal na kumot. "Hey baby, wear this. Suotin mo lang lahat ng yan." Napatingin ako sa kanyang hinagay sa akin. 3 naglalakihang t-shirt at 2 boxer. "Hurry up baby." Nang hindi agad ako gumalaw ay mabilis na niyang inalis ang kumot sa akin at isinuot ang 3 malaking damit. "Langya naman Lucas oh! Ano pa ba kasing ginagawa niyo dyan at ayaw mo pa kami pagbuksan?" Reklamo ng boss Lucas sa labas na mukhang naiinip na. "Just shut up! Matuto kayong maghintay, mga bobo!" Lucas shouted back irritatedly. Kumilos na din ako at sinuot ang kanyang boxer. Kahit na medyo malaki, okay na rin ito. 3 nakapatong na t-shirt at 2 boxer. Tamang-tama lang dahil wala akong suot na panty at bra. Siguradong nakakahiya sa mga kaibigan niya. Matapos ngamutin ng talampakan ko ay nagsiuwian na rin ng mga lalaki at ang isang kasama nilang doktor na mukhang kaibigan din naman nila.
Base kasi sa kanilang pakikitungo at pakikipag-usap sa isa't isa ay halatang malapit sila. And the whole time na ginagamot ang paa ko ay nakabalot lang ako ng kumot at tanging paa lang ang nakalabas ayon sa kagustuhan ni Lucas. Dahil nga yung suot ko ay masyado maiksi at maluwag pa kaya posibleng masisilipan ako. In fairness, ungentlemanative at ayaw akong masilipan ng iba kasi nga gusto niya ay siya lang. At ngayon ay nakahiga na kaming dalawa sa kama habang magkaharap at yakap ang isa't isa. Pero pareho naman kaming walang kibo. Actually, pagkaalis ng kanyang mga kaibigan ay parang bigla na lang naging tahimik. Hindi ko alam kung bakit o anong dahilan kasi hindi naman siya ganito. Pero medyo nakakapanibago talaga. Pero okay na rin ito dahil gusto ko rin naman maging tahimik sa mga sandaling ito. At nang sa ganoon ay marelax naman ang problemado kong isip dahil kay Sandro. Kailangan ko makalimutan na lalaking iyon sa lalong madaling panahon. Tiff, I looked up pero nakapikit na pala ang kanyang mga mata at mukhang tulog na. Ang bilis naman yatang nakatulog na lalaking ito. Napasimangot ako at sumiksik na lang sa kanyang katawan para matulog na rin sana pero kung kailan unti-unti na akong hinihila ng antok ay siya naman pagtawag nito sa pangalan ko. Jessica. Jessica baby. Kaya naman kahit mabigat na ang talukap ng mata ko ay pinilit ko pa rin magmulat ng konti. Bakit? Pungol kong sagot sa inaantok na boses at tumingala sa kanya. Gusto mong matutong magluto, di ba? Tumungo ako ng marahan sa kanyang tanong. Kung ganun, pwede ko bang malaman kung bakit at anong dahilan? I mean, you're rich like what you told me. Pwede ka mag-enroll sa cooking class pero bakit sa akin mo pa gusto magpaturo? May gusto ka bang ipagluto kaya gusto mong matuto? Natigilan naman ako sa kanyang tanong. Oo, meron pero noon yun at hindi na ngayon dahil nagbago ng isip ko. Nabwisit na ako ng tuluyan kay Sandro. Nakakasawa na rin kasing masaktan at pagsiksikan ng sarili sa taong ayaw naman na mahalin ka at pahalagahan. No, ayoko nang matuto pa kung paano magluto. Para lang yun sa mga housewife, hindi para tulad kong apo ng chairman. Mas pipiliin kong kumain na lang sa isang 5-star hotel kung sakaling magutom ako. O pwede rin magpaluto sa isang sikat na chef kaysa ipagluto ang sarili ko o ng asawa ko na wala namang kwenta. Ayokong mga may kusina. Mapakla kong sagot na sinabayan pa ng mataray na pag-ikot ng mata. Parang naglaho na biglang antok ko. Lucas' lips widened. Tila nagustuhan ang sagot ko. Good decision, baby. He caressed my face softly. Dapat lang talaga, kapag nagkaasawa na, hindi babae magluluto, kundi yung mga lalaki mismo. Ipagluto nila dapat ang kanilang asawa at pagsilbihan. Kasi nga dapat, reyna ang turing ng mga lalaki sa kanilang mga asawa, hindi alipin. Napataas naman ang kilay ko sa narinig. Oh, wow. At kanino mo naman niya natutunan? Sa sarili ko. Dahil yun ang paniniwala ko bilang isang lalaki. And he winked at me. I couldn't help but smile. Wow, I was impressed. Kung ganun, ang swerte naman pala na magiging asawa mo. Kasi hindi lang siya magkakaroon ng alipin sa kama, kundi pati sa kusina. Lucas pouted. Grabe ka sa akin ha, alipin talaga? Well, he shrugged. I think, pwede na rin. You can apply if you want. I'm still single. And he winked again. Hindi ko na mapigilan ang mapahalakak at mahinang hinampas ang kanyang matipunong dibdib. Ay, ikaw talaga? Kung ano-ano na lang mga pinagsasasabi mo. Pero napasinghap na lang ako nang mabilis siyang kumilos. Basta namalayan ko na lang ay nasa ibabaw ko na at nakatukod na ang mga siko sa magkabila kong uluhan. Dahil kung akong tatanungin, mas pipiliin ko magpakaalipin para sa asawa ko. Napatigil ako. Napakurap at napalunok nang wala sa oras dahil sa pagkabigla. At nang muli ako mapatingin sa kanyang muka, ay napakaseryoso na nito. Niwala man lang kang ngiti-ngiti kahit konti. Kaya medyo nailang naman ako. Bakit ka ba bigla nilang nanggugulat? Pinanlakihan ko siya ng mata at pilit na itinutulak sa dibdib pero para lang akong tumulak sa isang matigas na pader. Umalis ka nga dyan. Nabibigatan ako sa'yo. Pero nagulat na lang ako nang mabilis niyang hinuli ang dalawa kong pulsuhan at itinaas sa aking uluhan. Ikaw, umamin ka nga sa akin. Are you married? Ha? Napatigil ako sa akmang pagpupumiglas at bigla nilang lumakas ang kabuog ng dibdib ko. Ano sabi mo? Napalunok ako na makita ang kaseryosuhan sa kanyang gwapo mukha habang nakatitig sa akin.
Halos maduling ako dahil sa sobrang lapit ng mukha niya at langhap na langhap ko rin ang kanyang napaka-press kong hininga. I'm asking you again, are you married or not? I swallowed. Why did you ask? Dahil gusto ko malaman para alam ko kung anong dapat kong gawin. Kung sakali man na ano? Oh my God, hindi mo naman siguro binabalak na i-blackmail ako, no? Iniisip mo bang takutin ako na magsusumbong ka sa asawa ko kapag hindi kita binigyan ng malaking halaga na pera? Is that it, huh? Ano, balak mo akong pagkakitaan ng malaki? Kahit sobrang seryoso na mukha ni Lucas ay hindi na nito napigilan ng marahan na mapahalakhak nang marinig ang sinabi ko. Napaka-advance mo naman yata mag-isip, baby. Binitawan nito ang isa kong kamay at pinitik ang dulo ng ilong ko. Ibang klase ka rin talaga. I frowned. Okay, fine. Yes, I'm married. Biglang naglaho ang kanyang ngiti at bumalik sa pagkaseryoso muka. Pansin ko rin ang pag-igting ng kanyang panga. Pero kung binabalak mong pagkaperahan ako takutin para isumbong sa asawa ko, ngayon palang sinasabi ko na sa iyo na hindi ka magtatagumpay dahil pabor yun sa akin kung ganun man ang gagawin mo. Tingin mo ba ay manlalalaki ako kung okay ang relationship namin ng asawa ko? Kaya kung sakaling magsumbong ka man, I think sinasayang mo lang ang oras mo dahil wala na kaming pakialaman sa isa't isa. That's why I'm here with you. A dangerous smirk appeared on his lips hanggang sa naramdaman ko na ang pagluwag ng pagkakahawak niya sa kamay ko. Okay, thank you for telling me that. Now I know. I smiled at him. You're welcome. I wrapped my arms around his neck. Kung kailangan mo ng pera, just tell me. I'll give you a lot of money without blackmailing me. You know, I hate traitors. Me too. I also hate traitors. So I think we're destined. And before I could talk again, mabilis na niyang sinakop ang labi ko. And I immediately responded to his kiss. Marahan at malalim ang klase ng kanyang paghalik hanggang sa tuluyan na akong nalunod. Basta na malayan ko na lang na pareho na kaming walang saplot sa kama at pareho ng lunod sa sarap. Walang tigil niyang sinambang katawan ko ng mahigit 4 na oras kaya pakiramdam ko ay nawala ng buto ang mga tuhod ko dahil parang biglang nanlambot ng tantanan na niya ako. Habol ko rin ang sarili kong hininga. Good night, baby. He kissed me on my forehead. I don't understand what he said. Umungo lang ako bilang tugon dahil hinigop na ako ng antok sa sobrang pagod. Nakatulog kami na magkayakap at parehong hubot-hubad sa ilalim ng makapal na kumot. Nang magising ako, kinabukasan ay maliwanag na sa buong bahay at may suot na rin akong malaking damit na panlalaki at syempre with boxer na naman na maluwag. Marahan akong bumangon at napaunat-unat pero agad akong natigilan nang makita ko kung sino ang nakatalikod. Si Lucas na nakatopless at may nakasabit lang na black apron sa leeg kung kaya kitang-kita ang malapad nitong likod. Wow, may Lucas is so hot. Mahina akong usal at palihim na napabungis-ngis. Mukhang may niluluto yata ang loko dahil napakaseryoso kahit nakatalikod. Ni hindi man lang namalayan ang pagbangon ko. Hindi ko mapigilan ang pagmasdan ng kanyang pangangatawan. Talaga nga namang napaka-hot niya kahit nakatalikod. Bigla tuloy nanuyo ang lalamunan ko. Nauhaw akong bigla sa kakatingin sa kanyang nakakaakit na katawan. Maingat akong bumaba ng kama at dahan-dahan na humakbang palapit sa kanya pero agad na kumunot ang noo ko nang pagkalapit ko ay narinig ko ang mahinang boses ng babae na nagsasalita. Put the soy sauce. Okay. Soy sauce. Lucas repeated. Then black pepper and cinnamon powder. Okay? Black pepper and cinnamon powder. What the heck? Gusto kong matawa sa narinig. Nanonood ba siya ng cooking tutorial habang nagluluto? Akala ko ba marunong ang lokong ito at minsan nang nag-champion sa isang cooking competition? So he was just lying to me, huh? Maingat ako sumili para makumpirma ang hinala ko. Tama nga ang hula ko. Cooking tutorial nga ang kanyang pinapanood sa kanyang cellphone. Gusto ko mainis sa kanyang pagsisinungaling pero at the same time ay gusto ko namang matawa nang makita ang kaseryosuhan sa kanyang muka habang naglalagay ng mga rekado sa chopped chicken na nasa glass bowl. Ginulat ko siya. Oh shit! He was surprised. Napatalon bigla dahil sa panggugulat ko at muntik pang maihagis ang bowl na naglalaman ng hiniwang manok. Naman baby, nakakagulat ka. He glared at me and I giggled. Sus! Ang sabihin mo ay nahuli ko ang kasinungalingan mo na hindi ka naman pala marunong magluto. Loko ka? Batukan kita dyan eh.
You liar! Napatikim naman ito at ibinalik ng atensyon sa kanyang ginagawa. Well, mali ka. Actually, hindi naman kita niloko. It's just a joke. Biniro lang naman kita na marunong ako magluto pero sineryoso mo agad. So yeah, pinanindigan ko na lang. He shrugged. Napasimangot na lang ako. Kurutin kita dyan eh. Nakakagigil yung joke mo, you asshole. And he pouted like a baby. Sorry na agad. Ito na nga nagluluto na para matuto. Ang mas mabuti pa ay panoorin mo na lang ako. I gave him a bad look. Hindi ako natutuwa sa'yo. Pero imbes na maapektuhan sa masama kong tingin, saglit itong hinubad ang suot na gloves at ikinulong ang mukha ko sa kanyang malapad na kamay. And he gave me a sweet smile. Bago niya pinaulanan ng maliliit na halik ang mukha ko. At nang mapangiti na ako, ay sa kanya kinuha mga braso ko at pinayakap sa kanyang bewang. Just watch and learn, baby. I will teach you how to cook by watching the cooking tutorial. Ang yabang. Ang galing din manloko at nakahanap agad ng dahilan. Mukhang eksperto sa pagsisinungaling ng lalakong ito. Pag hindi lang yan masarap, uupakan kita. He chuckled. No problem, baby. Nakahanda naman ako magpaupak sa'yo dyan sa kama natin. Manyakas ka. Only for you. Kaya naman ang nangyari ay nakayapos lang ako sa kanyang leeg habang nilalagyan niya ng rekado ang manok tulad ng nasa tutorial. And pansin ko rin ang kanyang hindi maalis-alis na ngiti. So, how's your foot? Masakit pa rin ba? No, hindi naman. I'm sorry, it's my fault. Hindi sana magkakasugat ang paa mo kung sinundo lang kita. Stop saying sorry. Hindi mo naman ginusto na masugatan ako. O siya, lagyan mo na daw ng chopped garlic. Nasa table ang bawang, baby. Pakikuha naman saglit, please. Okay. Kumalas na ako ng yakap sa kanya at lumapit sa bagong table kung saan nakalagay ang chopped garlic sa maliit na bowl. Pero nang ibibigay ko na sa kanya ang garlic, imbes na tanggapin sa kamay ko, pansin ko ang paglaki ng kanyang mga mata at mabilis na dinampot ang panandok. Huwag kang gagalaw, dyan ka lang. He stopped me. Parang gusto kong paluin ang panandok. Literal na tumas ang kilay ko. Problema mo? Huwag mo sabihin balak mo kung hampasin ang panandok na yan. Basta, huwag kang gagalaw. May cockroach. Cockroach? Agad na nanlaki ang mga mata ko at sinundan ang kanyang tingin sa suot kong damit. At ganoon na lang ang pagtili ko na makita ang malaking ipis sa laylayan ng suot kong t-shirt. Oh my God, no! Nagsisigaw na ako at napatalon-talon pa hanggang sa napatakbo na ako papunta sa kanya. Agad naman niyang naitapon ang hawak na sandok at sinalo ako. Kaya mabilis kong pinulupot ang mga paa ko sa kanyang bewang. And good thing, nahulog naman ang ipis sa sahig pero pagkahulog ay bigla na lang tumakbo papunta sa paa ni Lucas. Oh shit! Bitaw, baby! Tom! He panicked and jumped. Baby, bitaw! Papasok na sa boxer ko! Nangiyang ipis to! Kaya naman napilitan akong bumitaw at tumakbo na papunta sa taas ng kama. Ayun na, Lucas! Nakalabas na, dali! Tumakbo ka papunta rito! And he ran to me. Pero yung walang hiyang ipis ay biglang humabol at tila nataranta din. Pero mabilis namang kumilos si Lucas at inabot ang drawers sa tabi ng kama at ito'y mabilis na binuksan. Ganoon na lang paglaki ng mata ko nang ilabas nito ang isang baril. Goodbye, visitor. And he shot the cockroach. Isang shot lang pero sa pulagad. Nawasak ang katawan ng ipis at nabutas ang carpet at sementadong papag sa lakas ng pagtama ng bala. Pareho kaming nakahinga ng maluwag at nagkatinginan. Wow, ang galing mo. May pagkamangha kung sambit at unti-unti nang napangiti hanggang sa tuluyan ng napapalakpak. Napakagaling mo, Lucas. Of course, I'm the best shooter, baby. He replied arrogantly and blew the tip of the gun. Pero teka, saan galing naman yan? Bakit may baril ka? Nawala bigla ang ngiti ko. Don't tell me. Binili mo yan dahil balak mo mang-hold up sa bangko. He chuckled. Ibinalik na niya ang baril sa drawer bago ako binuhat pababa ng kama. Baril yun ni Ivan. Naiwan niya no isang araw na pumunta siya dito. Akala ko sa'yo at balak mo mang-hold up. Talagang malilintikan ka sa akin. Napangiti lang siya sa sinabi ko at dinala na ako papunta sa kusina kung saan nagkalat ang mga panandok at ilang mga rekado tulad ng chopped garlic na naitapon ko kanina. Wala na tayong bawang, baby. Wait me here. Bibili lang ako dyan sa may tindahan sa labas. Ibinabanan niya ako sa pagkakabuhat. Ako na lang bibili. Malapit lang naman eh. No, ako na.
Masakit pantalampakan mo para maglakad ng malayo. Ako na nga sabi, maliit na sugat lang naman ito at hindi na rin masyado masakit. He'll sigh. Okay, fine. Basta magpalit ka ng suot mo. I smiled. Okay. Mabilis na akong tumakbo palapit sa nakatabi kong maleta at binuksan ito pero pagbukas ko ay wala na laman. Where's my clothes ko? Nasa loob ng closet ko. Nang buksan ko, ang kanyang wooden closet ay nandoon nga ang mga gamit ko. Nakahanger ng maayos sa loob. Hindi ko mapigilan ang mapangiti at mabilis na nagbihis. And I caught him smiling alone. Mukhang palihim na binobosuhan ako habang nagbibihis. Napangisi na lang ako. Oo nga pala, nasa kotse yung wallet ko. Yung wallet ko dalhin mo. May laman na to? Yes, baby. Siyempre, meron pa naman. He chuckled. Okay. Excited ako lumabas ng bahay, dala ang wallet ni Lucas. Tulad nung nakaraan ay talagang hindi pa rin nawawala ang mga tsusmosang babae sa daan na agad na nagbubulungan nang makita ko at pinasadahan pa ako ng tingin. I just ignored them.